Mga kapida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, pag-usapan po natin, ito hong go signal po, na inilabas ng Commission on Elections, para po dito sa mga miyembro po ng Philippine National Police, mga kabida, to proceed doon ho sa pagpapatupad po ng warrantless arrest laban po dito sa mga vote buyers, lalong-lalo na po, ngayong araw po ay election, at nasa 68.46 million na mga Pilipino ang pupunta sa kanilang mga presinto to cast their votes, mga kabida, sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. At hindi ho maiiwasan na meron pong mga sindikato na nag-aabang dyan sa mga polling precincts para ho bumili po ng mga boto. At hindi lang po doon po sa mga vote buyers ang huhulihin po ng mga pulis, mga kabida, pati rin yung mga nagbebenta po ng kanila po mga boto, subject for arrest or warrantless arrest din, mga kabida. Ito po, babasahin po natin ito pong balita mula sa GMA News Online, Ang kanila pong headline po dito, mga kabida: COMELEC urges PNP to enforce warrantless arrest versus vote buyers. Okay? Posted po ito kahapon, May 11, 2025. Ito po yung kanila pong balita, A day before the 2025 national and local elections, the Commission on Elections, COMELEC, called on the Philippine National Police, o PNP, to proceed with the arrest of vote buyers caught in the act even without a warrant issued against them. Ayan. COMELEC Chairman George Erwin Garcia on Sunday gave the assurance that they will definitely protect police officers who may face legal consequences for enforcing a warrantless arrest against vote buyers, which he pointed out is allowed under the law. Ayan. So, pinapayagan po ng batas, Ang pagkakaalam ko po, mga kabida, yung pinapayagan po ng batas dito ho sa warrantless arrest, ito pong tatlong circumstances po, Unang-una, when the crime was committed, Pangalo po, when the crime is about to commit, And pangatlo, yung krimen ay gagawin po, mga kabida. Alright? So itong tatlong mga circumstances, pinapayagan po ng batas po yan, na pwede hong enforce ang warrantless arrest. Pwede nga itong mga civilian, ang huhuli po, mga kabida, doon po sa mga kriminal na nakita po nila caught on the act, na ginawa po nila ang krimen, mga kabida, So patuloy po tayo. Ang sabi po dito ni Chairman Garcia, allowed ang warrantless arrest sapagkat iyan mismo ang pinapayagan ng 1987 Constitution at yung mga desisyon ng Korte Suprema. Lalo pa kung yung aarestuhin mo ay caught in flagrante delicto. Yung bang caught on the act, sa harapan mismo ang krimen. Yun yung sabi po ni Chairman Garcia po, mga kabida. Ang ating instruction sa PNP bilang aming deputized agent na kinakailangang pigilan natin ang pamimili ng boto. Mang-aresto tayo ng mga tao kahit walang warrant of arrest sapagkat yan ay tahasang krimen na ginagawa sa ating mga harapan. Ayon. Garcia said that even those who were found selling votes may also get apprehended and face up for 6 years of imprisonment. He also urged the public to take videos of those who are vote buying and vote selling. Ang problema po, ang dami ho tayong mga videos na nakikita ho sa online media, na meron pong abutan po ng pera, mga kabida. Kumbaga may mga pangalan po ng mga kandidato. So malinaw po na it's a form of vote buying, I don't know kung ito po ba ay nakaabot po sa Commission on Elections po, mga kabida, Okay? Minsan nga meron akong nabasa po doon, kahit na po daw ipagdiinan po yung video na yan, may hirapan din daw kasi baka sasabihin na fake news yan. Okay, matagal na yan, po. So depende po yan, mga kabida, kung paano
suriin po ng COMELEC, ano? Ito kung video na yan, kung ito pa ay authentic, okay? Ngayon nangyari, o matagal na po nangyari yan, ano? So, depende po yan. Basta, ang maganda po dyan, mga kabida, kung totoo talaga na nangyari yan, sa harapan po ninyo, ano? Punan po ng video, at yun, pumunta ka dun sa COMELEC officers dyan po sa mga polling precincts, ano? Mga kabida, at isumbong mo yung vote buying po nangyari, o di kaya may mga pulis dyan sa paligid po ng polling place, ano? Lumapit po kayo doon at yun, isumbong ho ninyo yung nakita ho ninyong krimen. Ito pong pamimili po ng boto, ano, mga kabida. Kahit na po yung mga nagbebenta po ng boto, ano, pwede din ninyong isumbong po, mga kabida, sa mga pulis. Kasi sila po yung inatasan po, mga kabida, na hulihin po itong mga lumabag po sa batas, ano. Okay, patuloy po tayo, mga kabida. Ang sabi po ni Garcia doon po sa mga mahuhuli, ano, kapag makasuhan po kayo, hindi lang po yun kulong. Yan ay may kasamang perpetual disqualification to hold public office. Yan kung ang mauhuli po, mga kabida, ay public officials, no? O mga politiko, ano po, mga kabida. Alright? The poll body in February issued a resolution allowing law enforcement to arrest vote buyers and sellers without a warrant if they are caught in the act. As of Thursday, May 8, the COMELEC Committee on Contra Bigay received over 400 reports of vote buying, vote selling, and abuse of state resources for election 2025. Meanwhile, the PNP on Saturday said it documented 5 cases of vote buying across several regions nationwide so far. Ayan. So, yun, ano, binigyan ho ng otoridad ito hong mga pulis na manghuli po, mga kabida, doon po sa mga bumibili po ng boto at nagbebenta po ng boto po, mga kabida, no? Lalong-lalo na po ngayong araw kung saan po ay posibleng may mga tao na nakaabang na po dyan sa mga polling precincts po ninyo, ano? Okay? So, you should be vigilant, mga kabida, doon po sa mga tao na boboto po ngayong umaga, ano? Okay? Isumbong ho ninyo. Huwag ho ninyong hayaan at patulan yung kanila pong pera. Okay? Kasi ho, tama yung sinabi po ni Chairman Garcia po, mga kabida, no? Hindi lang po kulong ang aabutin ho ninyo kung kayo po ay mga politiko, ano? Okay? Ito pong mga bumibili po ng boto. Okay? Pati perpetual disqualification to hold public office po, ano? Yan po yung sasapitin ho ninyo, mga kabida. Okay? Para dun sa mga nagbebenta po ng kanila pong boto, ano? Kulong ang aabutin po ninyo dyan. Okay? Yung pera na binigay po sa inyo bilang kapalit dun sa boto po ninyo, okay? Kulang lang po yan sa pangpiyansa, mga kabida, o doon po sa lawyer's fee. Okay? Sa kukunin ho ninyo, mga abogado. Ano po? Na? Okay? So, mag-isip-isip po tayo sa mga may plano hong bumili po ng boto today at sa mga botante na nagplano ho na ibenta yung kanila pong boto. Think twice. Think many times, ano? Bago ho kayo kumilos. Baka ho pagsisihan ho ninyo yan, mga kabida, sa bandang huli. Ano? Okay, sa mga pulis din, paalala po natin, huwag ho ninyong abusuhin, ano, itong binigay po na otoridad ng Commission on Elections, ano, okay, basta manghuli na lang po kayo kahit na wala pong paglabag ho, ano, dahil ho kalaban po ninyo yung tao, ano, inis na inis po kayo dun po sa tao, ano, di ba? Huwag ho ninyong gawin yan, okay, be professional, okay, hulihin ang dapat hulihin. Okay? Huwag ho ninyong abusuhin. Yun yung aking pakiusap lang po, ano? Para ho sa mga miyembro po ng Philippine National Police. Okay? Na sila po ang inatasan po ngayon na magbantay po, mga kabida dyan po sa paligid po ng mga polling places. Alright? So, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida. Ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito? Lalong-lalo na po, ito hong directive po, ano, ng COMELEC sa mga police na manghuli po, ano,
without a warrant issued mga kabida doon po sa mga violators, lalong-lalo na po doon po sa mga bumibili at nagbenta po ng kanila pong boto mga kabida sa araw po ng eleksyon. Alright? So maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kabida.